Dito sa mundo ng cryptocurrency, isang araw lang ang lumipas pero napakaraming pwedeng mangyari. Mula po sa isang malaking DeFi hack, bagong feature ni Binance hanggang sa patuloy na paglilinaw ng crypto regulations sa US. Lahat ng ito ay may epekto sa crypto market at sa mga traders. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tatlong pinakamalalaking pangyayari sa crypto ngayon. At una ay ito po yung pag-atake sa SIR or SIR trading na nagresulta sa pagkawala ng $355,000. Pangalawa ay ang bagong centralized exchange to decentralized exchange feature ni Binance na siyang magpapadali sa decentralized trading. At ang pangatlo ay ang pananaw ng mga eksperto na dapat pong unahin muna ng stablecoin regulations bago po ang crypto tax reform sa US. Kaya yan po ang siyang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa tungkol dito sa DeFi protocol na SIR trading. Ayan, paano po sila nawalan ng $355,000 sa isang hacking. Ayan, hacking incident. Isa na naman pong malaking hacking incident ang yumanig dito sa mundo ng decentralized finance or DeFi. Ang Ethereum-based DeFi protocol na SIR trading, kilala rin bilang Synthetics Implemented Right, ay na-hack at nawala ang buong total value lock nito or TVL nito na umabot sa $355,000. Ayon po sa blockchain security firms na 10 Armor Alert at saka Decurity, natuklasan po nila ang hack noong March 30 at agad po nilang inalerto ang publiko sa social media platform na X. Ngayon is paano nga ba talaga nangyari ang pag-atake na ito? Ayan, ang hacker ay sinamantala po niya ang isang callback function sa smart contract ng SIR Trading Vault. At pinalitan niya ang totoong Uniswap pool address ng isang address na siya mismo ang may control. Pagkatapos ay ginamit niya ang Ethereum Transient Storage feature para manipulahin ang contract. Paulit-ulit niyang tinawag ang callback function hanggang sa tuluyang maubos ang funds sa vault. Ayon po sa founder ng SIR Trading na kilala bilang Zatarrier, ito ang worst news na pwedeng mangyari sa isang DeFi protocol. Gayunpaman ay sinabi niya na hindi po sila susuko at susubukan nilang ipagpatuloy ang protocol kahit na nawalan sila ng pondo. Ngayon is ano po ang epekto nito sa DeFi? Ayan. Ang pangyayari pong ito ay muling nagpapatunay kung gaano kahalaga ang security sa smart contracts. Kahit anong DeFi platform, maliit man o malaki, ang pwedeng maging target ng mga hackers. Kaya para sa mga traders at investors, dapat po tayong maging maingat sa pagpili ng mga DeFi protocols at laging tiyakin natin na may sapat na security audits ang kanilang ginagamit na platform. Ayan. Sunod is dito naman tayo kay Binance. Ito naman, yung kanilang bagong feature na centralized exchange to decentralized exchange. Sa gitna ng mga issue sa security ng DeFi ay may isang magandang balita naman mula kay Binance. Nagpakilala po sila kasi ng isang bagong feature na siyang magpapadali sa pag-trade sa decentralized exchanges or DEX. At ayan, ito po yung bagong feature na yan. Dati kung gusto mong mag-trade sa isang decentralized exchange or DEX, kailangan mong gumamit ng isang asset bridging or manual transfers na madalas ay komplikado at saka delikado. Ngayon, sa tulong po ng bagong feature ng Binance Wallet, pwede na po tayong gumamit ng USDC at iba pang mga stable coins para direktang bumili ng tokens sa Ethereum, Base, Solana at saka BNB Smart Chain Networks. Ngayon is bakit po ito mahalaga? Ayan, marami pong crypto traders, lalo na ang mga baguhan, ang nahihirapan sa technical na aspeto ng pag-transfer ng kanilang funds mula sa centralized exchange tulad po ni Binance patungo sa decentralized exchanges tulad po ng Uniswap o PancakeSwap. Ngayon sa bagong centralized exchange to decentralized exchange feature na ito ay mas simple na po at mabilis na proseso ang proseso ng trading sa DEX. Mas mababa ang maliban dito ay mas mababa na rin ang risk ng human error o pagkawala ng funds dahil sa maling transfer. At ang
Ayan, additional is mas maraming tao ang mahihikayat na gumamit po ng DeFi na makakatulong sa mass adoption ng crypto. Kaya kung dati ay nakakalito at saka mahirap ang paggamit ng DEX, ngayon ay magiging mas accessible ito sa mas maraming users. Ayan. Ngayon is dito naman po tayo sa stablecoin regulations. Yan, bakit dapat unahin ng US ang stablecoin regulations bago ang crypto tax reform? Yan. Habang patuloy po na lumalaki ang crypto industry, lumalakas rin ang panawagan para sa malinaw na regulasyon sa US. Ngunit ayon po sa mga eksperto, mas mahalagang unahin muna ang stablecoin regulations at banking relationships bago pagtuunan ng pansin ang crypto taxes. Ayon po kay Matan Erder, isang General Counsel sa Layer 3 blockchain networks na Orbs, ay hindi dapat unahin ang taxation sa crypto regulation sa US. Ayon sa kanya ay mas dapat unahin daw ang pag-aayos ng security laws at saka banking obstacles. Mas maraming positive impact ito sa crypto industry kaysa sa agad-agad na pagtuon sa crypto taxation. Ang panibagong administration po ni Pangulong Donald Trump ay mayroon pong mas positibo na pananaw sa crypto. Kaya malaki ang posibilidad na magkaroon ng mas malinaw at patas na regulasyon sa hinaharap. Sa katunayan ay nitong March 7, ayan, ay naglabas po si Pangulong Trump ng executive order na nag-aatas sa gobyerno ng US na magtayo ng isang National Bitcoin Reserve gamit ang mga nakumpiska na crypto assets mula sa mga criminal cases. Ipinapakita po nito ang lumalaking suporta ng gobyerno sa crypto assets. Ayan, para po sa atin na nakiki-join or nakikilahok sa crypto trading at saka investments, ang mga pangyayaring ito ay may direktang epekto sa ating strategies at saka seguridad sa crypto. Una ay sa issue po ng DeFi hack. Ayan, dapat doblehin po natin ang ating pag-iingat sa pagpili ng mga platforms. Huwag pong basta-basta magtiwala sa mga bagong DeFi projects na walang malinaw na security measures. Yan. Pangalawa ay kay Binance naman sa kanyang bagong feature na centralized exchange to decentralized exchange. Mas magiging madali na para sa atin ang pag-trade sa DEX na isang magandang oportunidad lalo na sa mga gustong lumayo sa centralized exchanges. Yan. Dito naman sa US crypto regulations, yan, ay bagamat hindi tayo direktang apektado, malaki po ang epekto nito sa buong global crypto market. Kapag naging malinaw po ang regulation sa US, maaaring tumaas ang investor confidence at mas maraming malalaking kumpanya ang papasok sa crypto. Ren, ang masasabi ko po rito is ang crypto industry ay mabilis po talaga at pabago-bago. Ang isang DeFi hack ay maaaring magdulot po ng panic, pero ang bagong innovations tulad po ng Binance centralized to decentralized exchange feature ay nagpapakita na patuloy po ang development ng ecosystem. Habang naghihintay po tayo ng mas malinaw na global regulations, ang pinakamahalaga ay maging responsable po tayo bilang mga crypto traders at investors. Dapat alam natin kung paano natin protektahan ang ating funds, paano gamitin ng tama ang mga bagong features, at paano po tayo sumabay sa mabilis na pagbabago dito sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.